Assalamualaikum po sa inyong lahat, o sa wikang Tagalog po ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. May kliyente na naman po tayo ang nagbigay ng kanyang tiwala sa inyong lingkod. And this time po ay ang susubukan po nating aayusin ay ang kanyang iPad 10th Gen na hindi gumagana ang touchscreen. Sa palagay ko po ay may nagtry na pong kumpunihin ang iPad na ito dahil hindi man lang po ako nahirapang i-disassemble ang unit. Siguro ay sinubukan na rin nilang papalitan ng touchscreen itong iPad, but unfortunately ay hindi pa rin gumana ang touchscreen. And since wala din naman po akong available na touchscreen to confirm kung ang may issue ba ay ang touchscreen or sa motherboard, ay nag-proceed na ako sa troubleshooting ng motherboard. Dahil I believe na nasa motherboard ang problema dahil malinis at maayos naman po ang touchscreen ng iPad. Then, ang unang ginawa ko po ay inanalyze at pinag-aralan ko po ang touch circuit ng motherboard using JCID board view diagram. Sa pamamagitan ng mga previous encounter ko sa mga touch problem, although this kind of issue is not common, ay may naalala ako before na ginawa ko na hindi rin nagta-touch, if I'm not mistaken, ay iPhone model. But di ko na po maalala kung anong exact model. But I do remember na ang reason kung bakit hindi nagta-touch yung iPhone ay dahil sa shorted na capacitor. Kaya with that experience, ay nagkaroon po ako ng base at idea na pwede po nating i-apply dito sa iPad na ginagawa po natin na ngayon. And based on our board view diagram, ay dito po sa area na ito na ginagrind ko, ay dito po located ang touch IC ng unit. At dahil dito po ang touch IC, ay posibleng nandito rin po ang suspect natin. The reason kung bakit mas pinili ko pong i-grind ang metal cover ng touch IC circuit ay dahil sa safety ng motherboard. Medyo complicated at hassle lang po ang pag-grind. Pero compare naman po sa pagtatanggal ng metal cover using hot air blower, ay di hamak po na mas ligtas po ang grinding method. And purely based po sa aking ginawang analyzation sa board view diagram kanina, ay itong mga kapasitor po ang sa aking palagay ang may lagay. At nang tines ko nga ang mga ito, ay kumpirmadong may short ang linya ng mga kapasitor na ito. And to convert my analyzation to something called the solution, ay gumamit naman po ako ng thermal camera para mas madagdagan ang aking proof na it is indeed na may problema nga talaga dito sa mga capacitor. By using thermal camera po kasi, ay kapag may short po ang isang motherboard, ay madalas na may unusual heat po ang nangyayari sa motherboard at hindi po ito nakikita ng ating mga naked eye. Kaya sa tulong po ni thermal camera, ay malalaman po natin kung may init sa target nating area at kung gaano ito kainit, and with that information, ay makakatulong po ito sa ating hinahanap na solution. And to accurately determine which of the 4 capacitors is the actual cause of the problem, ay ang gagamitin naman po natin ay ang Rosin flux. Hindi sapat na alam lang natin na may problema, may umiinit, at saan ang umiinit, dapat malaman din po natin kung sino ang umiinit upang makagawa po tayo ng tamang hakbang patungo sa tunay na solusyon sa ating kinakaharap na problema. And by the way, sasamantalahin ko na rin po pala ang nalalabing segundo ng video po nating ito upang personal ko pong mabati at ma-shoutout si Boss Eric Agravante. Maraming salamat po boss sa inyong suporta at mabuhay po kayo hanggang sa gusto nyo. At heto na po ang resulta ng ating ginawa, working na po ang touchscreen ng iPad 10th Gen ni client. Maraming salamat po sa panonood and see you in our next videos.